Tawagin mong pangit hanggang ngayon, di na mamabago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw, tawagin mo bading. Ano pake ko kung di ko tanggap ang sarili ko? Sino pa? Apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagasa, wag mong harangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Di mo kaya kitin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman di ako magpapasago. Huy sisigaw ng todo magkasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Ipagkawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Nagkalang panahon, di ako nagsalita dahil ang nagsalita ngayon na kaya ko nang gawin. Ang nakisalita ng katabingi, ikaw nakakapagalapi rin sa mata. Pag ikaw naman magabaw, ikaw naman ang pakalalim. Pag ikaw naman lumayan, pilit ikaw magpakababaw. Wala kang pakialam sa sariling mundo, hindi wala nang tatawagin na iisang mundo. Hanggat di mo tanggap ang iyong kamangmangawag, ka na lang ang asala iyong maintindihan. Subukan mo daanin ang aking nilalakhan, na malaman mo naman ang aking dinadaan. Dahil kaya naman di kaya magsinungaling ang isip ang talino. Sumigaw ka man ng todo. Huy sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di pa kawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito ang klase ng iyong sigaw. Huy sisigaw ng todo ang kasama. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tawagin mong pangit hanggang ngayon, di na mamabago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw. Tawagin mo kung bading, ano pake ko, hindi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagasa, wag mong harangin aking dinadaanan. Huy sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman di ako magpapasago. Huy sisigaw ng todo magkasama sayaw hanggang. Okay, hello mga kapatid at welcome sa Russia TV, at meron tayong debate na magaganap ngayon March 15, 7 PM ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. At meron tayong topic na pag-uusapan patungkol dito sa patutunayan na dapat pa ring sundin ang water baptism sa panahon natin ngayon. Affirmative natin dito si Brother Ron ng UPC at negative naman si Samuel Tahuda ng MCGU mga kapatid. So ang ating rules na gagamitin, syempre yung ating standard rules ng ating Russia TV, yung 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa ating rebuttal, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna ang ating negative, mahuhuli ang ating affirmative mga kapatid. So, before ko i-start ang ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng mga paunang pananalita mga kapatid, pakilala, at syempre kung ano yung inaasahan nila sa gabi na ito. So, unahin natin ang ating affirmative, bro. Kilala ka, bro? Yes. Okay. So, magandang gabi sa lahat, no? Magandang gabi sa lahat. Lahat ng mga viewers and listeners ng Russia TV, mga kaibayo, mga kaibigan sa pananampalataya. Aron po ito ng Juanes Pentecostal, ordinaryong membro po. Kung napapansin nyo, puro ba lang bautismo itong topic kung saan ako laging nasasangkot. Sadyang ako lang po hinahamon lang. So hindi ko naman pwedeng tanggihan ito kasi maganda naman po talagang naging pagpaptalakayan po. Ito po ay healthy discussion. Layunin ko pong ma-reconcile natin ang mga sinasabi ng Biblia. So ito lang yung ano ko, na-curious lang ho talaga ako kasi sabi sa pre-debate, sabi ng kausap ko, nagkamali daw si Pedro doon sa tagpo ng Acts 2:38.
Pero kinikilala niya ito na bautismo sa tubig. So gusto ko lang ma-emphasize niya mamaya sa presentation niya. No? So, yun nga, alam naman ng bawat panig na may parehong source of doctrine kami, which is the Bible. Kaya we will expect doon talaga kami magtatagpo sa kasulatan. Then, ayun nga, kaya tinatawag tayong followers of Christ kasi masunod tayo sa Kanya. So, huwag po tayong maging sa kautusan. So, ako po ang affirmative ngayon, base sa paksa. Salamat po. Magandang gabi. Okay, that is Ron Fernando. Tama, no? Halos debate nga ni Ron Fernando dito sa Russia TV patungkol sa bautismo, mga kapatid. At syempre, gusto ko ding ihain dito si Brother Ron Fernando. Yung isa din debatista, mga kapatid, na isa sa special din niya na mga topiko ay itong bautismo din. So gusto ko muna ipakilala sa inyo yung ating negative naman. Bro, pakilala ka, bro. Okay, mula po dito sa Agusan del Sur, Mindanao. Ako po si Samuel Tahuda ng MCGO. So ako naman po ay nabibilang sa isang tinatawag na MCGO o Members Church of God Universal. So kami po dito ay naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-utos po ng bautismo. Yun nga lang ay hindi po bautismo sa tubig. Kaya sa gabi pong ito, patutunayan po natin na hindi po utos sa ating panahon yung bautismo sa tubig. At yan, sa pamagitan na po ng nakasulat sa Biblia. So bilang mga tagasunod ni Kristo po, tayo ay naniniwala dun sa kanyang may pinangaral. No? At hindi po yun nangangahulugan na kung ano nakasulat sa Biblia, lahat-lahat na ay para na sa atin. Dapat alamin din natin kung ano yung iniutos talaga ni Kristo para sa atin, para hindi po tayo maligaw doon sa ating sinasampatayanan. At yun po ang ating bibigyang linaw ngayong gabi na ito. Salamat po. Okay, so that is Samuel Tahuda, mga kapatid, nagbabalik, no? At isa nga ito sa mga special niya na topic, mga kapatid, na sa mga iba ang nakakakilala dito si Brother Samuel Tahuda ng MCGO, ang negative naman natin. So mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Ayan, kahit sa wall nyo lang, pwede nyo namang i-share or mag-comment kayo, mga kapatid, dahil mamaya ay babasa ako ng mga ilang comment kung ano yung naiisip ninyo, ano yung mga kumbaga, ano yung reaction niyo, mga kapatid, sa mga pinagsasabi at pinapahayag ng ating mga debaters. So again, mga kapatid, ang topic nila ngayon ay patutunayan nga ng ating affirmative na dapat pa ring sundin ang water baptism sa panahon natin ngayon. So Brother Ron, 10 minutes, bro. Your time start now. Okay, muli magandang gabi sa lahat. So now, base sa paksa, nautos ni Kristo ang bautismo sa tubig. Ito po ay applicable sa atin ngayon. Actually, napatunayan na yan ng Biblia, kasi ang unang sumunod ay ang mga alagad mismo ni Jesus. Malinaw naman ang sabi ni Jesus sa Matthew 28:19, gawin yung alagad ang lahat ng bansa, bautismahan niyo sila. Hindi ho pwede na hindi natin sundin ang yapak ng mga apostoles, ng mga kaibigan. Kung hindi ito sinunod ang aking kausap, ibig sabihin nabibilang siya sa iglesia ng walang apostolic succession. So lahat nga ng bansa ay gawing alagad. So qualification ng tunay na alagad ang mabautismuhan. So dahil silang unang sumunod bago bumalik sa langit si Jesus, that's why hindi ko na kailangan pang patunayan kasi biblical naman talaga. Ang gagawin ko nga lang ngayon ay ating i-align ang ating panig para maging strong yung claim natin na biblical na applicable pa rin yung sa panahon natin ngayon. So tulad ng lagi ng sinasabi ko, i-reconcile ho natin yung bawat tagpo, Kasi kausap ko ay hindi naniniwala sa bautismo sa tubig. Kahit isisitas ko yung Matthew 28:19 at Mark 16:16 ng ilang beses na si Kristo mismo nagsasalita, hindi yan niya naniniwala na may bautismong tubig na utos diyan. That's why nag-conclude talaga siya na walang bautismo sa tubig. So expected na tatanungin na lang tayo, bakit may tubig ka bang nabasa diyan? Wala naman. So walang mabasa na tubig Kasi ang interpret niya diyan is baptism of Holy Spirit lang. Meaning walang bautismo sa tubig at all, Now, ito, I will reverse it just to be fair lang din naman. May nabasa din ba tayo na baptism of Holy Spirit diyan? Para patunayan talaga na ang interpretation ay tama. So, di ba, wala rin. So, gagawin natin ngayon, para patunayan talagang tama, atin po itong re-resolbahin. We will prove na ang bautismo dyan sa 28:19 at
Mark 16 ay tubig. At the same time, tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo, which is the baptism of the Holy Spirit. Hindi natin pwedeng ipaghiwalayan kasi pinaniwalaan niya na ay baptism of the Holy Spirit. Tayo rin po ay naniniwala sa baptism of the Holy Spirit. No? Kasi alam ko na dadahilan niya ito mamaya. Hindi naman lahat ng bautismo ay tubig. Hindi natin yung pagtatalunan. Ang sa akin lang ay hindi lang baptism of Holy Spirit. At the same time, may utos na bautismo sa tubig. Hindi po pwedeng wala ang isa. No? Huwag nating paghihiwalayin. Pero may pero lang, hindi ako naniniwala na may dalawang uri ng bautismo. No? Hindi dalawang uri ng bautismo ang spirit at water. Hindi ko stand yun. Tulad ng sabi ko, magkasama yan sila. Dahil ang pagsasubmit po sa water baptism, at the same time, you receive the gift of the Holy Ghost, ay isang experience ito ng isang tunay na Kristiyano. So, alam kung bakit dahilan na itong Kristiyano, alam natin na kapag followers of Christ tayo, guided yan ng Holy Spirit. So, kapag guided ka, imposibleng magiging suwail sa kautosang mabautismo sa tubig sa pangalan ng Hesus Kristo. So, maglalahad po ako ng key points, no, mga kaibigan. Magiging guide natin ito. Unang-una, ang bautismo ay iniutos ni Jesus ay bautismo yung sa tubig. Hindi si Jesus mismo ang direktang nagbabautismo, mga kaibigan. So, kundi ang mga alagad. At syempre, ang unang sumunod nito ay sila ring mga alagad. Bakit ko sinasabi? Para mapatunayan natin na ang bautismong utos talaga sa tubig ay hindi lang sa Espiritu. So, alawa, ang bautismo sa Holy Spirit ay same konsepto ng receive the gift of the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, at hindi po ito utos, mga kaibigan. Ito po ay pinagkaloob mismo doon sa tunay na sumasampalataya. Ito po ay nakapropesya na sa Joel 2:28, no? At natupad ito sa Book of Acts 2 na araw ng Pentecostes, bumuhos doon ng Espiritu, no? So, ikatatlo, ang mga apostoles o mga alagad ang nagbabautismo sa tubig. Si Jesus naman ay nagbabautismo sa Espiritu at apoy. So patunay na mabasa natin sa Matthew 3:11 at Acts 1:5, John 1:33. So bautismo sa apoy, bautismo sa tubig. Ang tanong doon sa Matthew 28:19, sino ang inutusan? 'Di ba ang mga alagad? Sabi ni Kristo doon, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at Espiritu Santo. Ulitin ko, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sino ba ang nagsasalita? Si Jesus. Sino ang kanyang intusan? At ang kinakausap niya, ang mga apostoles o alagad? No. Now, sino ang gagawa ng bautismo? Siyempre, mga alagad. Ibig sabihin, ang aktual na nagbabautismo sa tubig ay ang mga alagad. At ang aktual na nagbabautismo sa Espiritu ay si Jesus mismo. Diyos yun eh. So, hindi na natin yan pagtatalunan. Now, malinaw yun na ang aktual na nagbabautismo sa tubig ay ang mga alagad. Ibig sabihin doon sa Matthew 28:19, talagang may utos na bautismo doon sa tubig. No? Qualification yun ang maging alagad. Di ba? Gawin yung alagad lahat ng bansa, bautismahan nyo sila. Kung baptism lang ito sa Holy Spirit, ba't pa siya utos kung siya naman pala ang magbabautismo sa Espiritu? Tama ba? So tulad ng sabi ni John the Baptist, paano natin i-connect sa Mark 16:16? Kasi ayaw nilang maniwala na may bautismo dito sa tubig. Now, since nare-reconcile natin ang alagad pala na bautismo sa tubig, itong utos ni Jesus sa Mark 16:16 at inyong ipangaral, Mark 16:15-16, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng may kapal, ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, datapat ang sumasampalataya parurusahan. Now, tulad ng sabi ko, ang tagpo doon sa Matthew 28 at Mark 16 ay same. Pero magkaiba lang ang pagbubuod, no? Dahil magkaibang apostol naman ang nagsusulat. Di ba si Mateo at si Marcos? Now, so basahin nyo sa Matthew 28 simula sa verse 1 hanggang 19, Mark 16 verse 1 hanggang 16. Huwag niyong sabihin magkaibang tagpo yang. Ilang beses bang umalis sa libingan si Jesus? 2 beses ba? Sa magkaibang tagpo. Bautismo yan sa tubig, malinaw. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang hindi sumusunod sa utos ay hindi maliligtas. Isa lang nagsasalita, si Jesus. So wag niyong sabihin na nagsasalita sa magkaibang tagpo doon sa Mark 16 ay sumasampalataya at maliligtas. Remember, dalawang apostoles na si Marcos at si Mateo ang sumulat sa tagpo yan. So kung dito sa Mark 16:14, wag niyong sabihin na 2 beses umalis sa libingan si Jesus. So, pero kung 3 minutes na lang, ipagpilitan niyang hindi na applicable sa panahon natin ngayon, ang bautismo sa tubig ay sino ba namang
highlight ko na lang itong claim niya, no, si Pedro daw doon sa Acts 38 na may bautismo daw sa tubig sa pangalang Hesukristo para sa ikapagpapatawad. Nagtataka ako paano nagkamali ang hinirang na pastol ng Panginoong Hesukristo. Kung nagkamali si Pedro, nagkamali din ba ang Panginoong Hesukristo sa pili niya bilang alagad na maging apostoles? Si Pedro, paano nagkamali si Pedro? Ipuspos yun ng Espiritu Santo. Dineklara na puspos ng Espiritu Santo, meaning he was baptized with the Holy Spirit. Acts 4:8. Sinabi doon sa John 16:13, kung may espiritu ng katotohanan ay dumating, patutubayan niya ito, kayo ng buong katotohanan. So, the Spirit of truth will guide and come you. So, meaning, Peter was already guided by the Holy Spirit. Kaya nga, sa the day of Pentecost, puspos sila doon ng Espiritu Santo. Nangangaral doon si Pedro bago naganap ang bautismo sa Acts 2:38-41, no? At nailigtas ang 3,000 kaluluwa. Nangangaral na si Pedro simula doon sa verse 14, verse 36 hanggang 36. So napakataas na salaysay niya dito. He was already guided by the Holy Spirit. So now, dito sa Acts 2:47, sinabi doon, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such should be saved. So mali ba ito? Ito pang napagtataka, kung mali si Pedro, bakit naisulat pa ito ni Lucas? Di ba si Lucas ang nagsulat sa aklat ng may gawa? Kung mali si Pedro, dapat mali rin si Lucas. Kung mali si Lucas, edi sana mali din ang Gospel of Luke. No? Now, take note sa bautismo ng ilang oras na lang. Now, ito pang claim niya. Ang bautismo daw sa tubig ay parang nga sa mga Hudyo. So wala sa inti, meaning hindi applicable sa mga hintil tulad natin. 'Di ba? Wala ba sa inti? Teka, bago ko lang sinitas ng Acts 2:38, may bautismo naganap doon, sinasabi niyang mali, baka sabihin wala namang panahon sa panahon ni Pablo, ito. Sa Acts 19:1-6, no, mga alagad ito ni John the Baptist. Binautismo ito ni ni Pablo, no? Ay mga alagad ni Juan. Then doon sa Acts 10:43-48, ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sina Cornelius ito, mga hintil ito. Ano pa sinabi dito ni Pedro sa verse 47, mangyayari bang hadlagan ang sino man ang tubig upang huwag mga bautismo na itong magtanggap ng Espiritu Santo? Ibig sabihin, at the same time, may bautismo sa tubig, at the same time, nakatanggap sila ng Espiritu Santo. Kulang talaga. Sige lang. Okay lang. Salamat. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Ron ng UPC mga kapatid. At syempre, dako tayo sa ating first cross ng negative sa affirmative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Magandang gabi kapatid, no? So, ang una ko lang itatanong ay kung paano ba yung paraan nyo sa bautismo? Kailangan ba siya nakalubog or pwedeng wisik lang yung sa paniniwala ninyo? Siyempre nakalubog kasi ang term doon na Greek ay is baptizo. So immerse. So kailangan natin sundin 'yon kasi na ano naman natin doon sa tagpo ni Juan, no, na bautismo sa tubig, immersion, umahon sa tubig. So 'yun ang sagot ko. Okay. Kapag ba nagbabautismo kayo, ito ba ginagawa nyo tuwing umaga or ginagawa nyo rin kahit gabi na? Actually, hindi naman ang oras, no, sa pagsasabing sa water baptism. Anytime pwede. So, isang beses lang. Kapag ikaw ay nananampalataya, so isang beses ka lang pwedeng bautismo sa tubig. Tanda ng okay. Okay, next question ko, ilang klaseng bautismo yung sinasabi ng Biblia? Actually, isa lang. At saka, hindi tulad ng sabi ko kanina, hindi ako naniniwala na separate yung bautismo sa Holy Spirit, separate yung bautismo sa water, no? Kasi magkasama yun sila. Kasi kung ating nalalaman doon sa mga aktual na pagbabautismo ng mga apostoles, okay, they receive the Holy Spirit in the same time baptism. Binanggit mo yung John 1:33, no? At sabi mo ngayon na same lang yung bautismo. So sa John 1:33 ba nun bang sinabi ni Juan
na siya ay inutosang magbautismo sa tubig? Sinabi rin ba niya na siya rin ay inutosang magbautismo sa Espiritu o hindi? Hindi, kasi ang bautismo ni Juan, bautismo ng pagsisisi. So, nagbabautismo siya sa tubig, tanda ng pagsisisi, no? Ito ay bahagi ng paghahanda ng pagdating ng Misaya, no? Na I think na ano natin doon sa propesya sa Isaiah 40 verse 3. So natupad dito sa Matthew 3 verse 3. Next question. Okay, sabi mo hindi, no? So ang next question ko naman ay sa sinabi ba ni Juan doon sa John 1:33, sinabi ba niya na yung darating ay magbabautismo rin sa inyo sa tubig or hindi? No, sabi ko kanina, tulad ng sabi ko kanina, no, si Jesus ay hindi aktual na nagbabautismo sa tubig. Objection. Kasi okay, sorry. Nung objection natin, negative. Yes or no lang yun, oo or hindi doon sa tanong ko. So, Ulit na lang. Ulit. Okay. So ang tanong ko lang doon sa John 1:33, kung sinabi din ba ni Juan Bautista na yung darating sa hulihan niya ay magbabautismo rin sa inyo sa tubig? No. No. Nagsabi na ako kanina no eh. Tapos sabi ko no kasi tulad ng sabi ko kanina, hindi aktual na nagbabautismo si Jesus sa tubig. Kasi ang pagbabautismo sa tubig sa gospel na sinasampantalahan natin ngayon, Jesus was already ascended to heaven. No? Ang inutusan niya ay ang mga apostoles lang. So ang apostoles ang nagbabautismo sa tubig. Okay, next question. Okay. Noon bang kasama ni Kristo ang mga apostoles, no, sa loob ng 3 taong mahigit nilang pangangaral? Meron ba siyang binautismuhan, no, sila nung kasama nila sa panahong namatay na si Juan Bautista? Meron bang inutosan si Kristo sa kanyang mga apostol na bautismuhan niyo yan sila sa tubig? Meron or wala? Actually nung sa time frame na nandoon pa si Jesus, wala. Kasi hindi pa man nag-ano doon ang gospel eh. Kasi si Jesus, nag-utos siya doon sa Matthew 28:19, he was already resurrected. So, babalik niya sa langit sa tagpong yon. So, ang mga apostoles talaga nagbabautismo sa tubig. Okay. So, ang sabi mo, wala silang nabautismuhan sa kanilang 3 taong pangangaral. At sinabi mo kanina na yung bautismo ka mo, ayun yung qualification, no? Para ikaw ay maging isang ganap na member. So nangangahulugan ba yon na sa loob ng 3 taong pangangaral ni Kristo kasama ng kanyang mga apostol, wala silang naging qualified member dahil wala silang binautismo sa tubig, sabi mo? No, hindi rin. Kasi tulad ng sabi ko, yung may Juan Bautista pa kasi eh. So si Juan Bautista ay bahagi ng paghahanda ng pagdating ng Masaya, siya ay nagbabautismo sa pagsisisi. So doon sa sinasabi mo na na wala silang nababautismo may alagad na sila Pedro, hindi pa man naipako sa krus. So wala pang gospel doon. Okay. So gusto ko lang linawin to ha na so para sa iyo ngayon, sabi mo ngayon na meron pa rin silang qualified member kahit wala silang binautismohan sa tubig nung time nila na magkasama sila. Actually, meron. Kasi, kung nabasa mo yung sa John, I think John 4 verse 2 to 4, no? Yung alagad John 4, 1 to 2, malaman natin ang Panginoon na balitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay nagwagawa at bumabautismo lalong maraming alagad kay Juan. Bagaman, hindi bumabautismo si Jesus, kundi ay mga alagad niya. Okay. Sabi mo, hindi pwedeng paghiwalayin yung bautismo sa tubig at saka sa Espiritu. Tanong ko ngayon, meron bang mga tao noong una na nabautisman sa tubig pero hindi naman tumanggap ng Holy Spirit? Objection, Mr. Moderator. I-clarify ko lang. Ang tanong niya kasi... Okay, objection muna tayo mga bro. Actually, clarification ito. Bro, clarification to. Hindi to, clarification. Kasi... Ang tanong niya, meron bang... pakiulit niya, bro? Ganito na, sabi mo kasi hindi pwedeng paghiwalayin yung bautismo sa tubig at saka sa Espiritu. So yes. Ang tanong ko, meron ba tayong mababasa na nabautismohan sa tubig pero hindi naman tumanggap ng Holy Spirit? Meron tayong nabasa na bautismohan sa tubig pero hindi tumanggap ng Holy Spirit. Okay, sabi mo hindi pwedeng paghiwalayin na yan eh. So yun ang tanong ko.
Kung sa time frame bro na Jesus was Wait already lang bro. Bro Ron. Okay. Okay ka na sa clarification mo kasi on ko na yung timer natin ha. Sige. Sige. So 20 seconds bro, proceed bro. kasi sa time frame kasi doon sa Jesus was already resurrected, wala kang mababasa na hindi nakatanggap ng Espiritu Santo at nabautismohan sa tubig. Nabautismohan sa tubig at natanggap ng Espiritu Santo. Ang ginamin ko yung time na ascended to heaven na si Jesus kasi yun ang ng gospel eh. Next question. Okay. Ito palagi mong binabanggit na wala pang gospel nung hindi pa namatay si Kristo. So, yun bang mga pinapangaral ni Kristo nung siya nabubuhay pa kasama yung mga alagad? Hindi ba yun gospel para sa inyo? Actually, gospel, pero ang ninamin ko doon, yung death, burial, ibabalik ko sa iyo bro. Ano bang gospel? Death, burial, and resurrection. Yung nangangaral siya, di ba, hindi pa man siya naipako sa krus, di ba? So, Jesus came here, tulad ng sinasabi sa Galatians 4:4, under the law. He was made under the law. Lang. Okay, dahil wala nang time Just for clarification lang, simpleng yes or no lang. Kung yun bang panahon ni Kristo na hindi pa siya naipako sa cross, meron na bang gospel na ipinapangaral kasama ang mga alagad niya na apostol or wala? Meron pero hindi pa ho kumpleto kasi hindi pa man siya naipako sa cross. So ang gospel is death, burial, and resurrection. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako muna tayo sa ating live audience mga kapatid. Basa tayo ng mga comment. Ayan. Shoutout kay Christopher Tabulo. Ayan. Banat Sam. Sabi naman ni Sandra Villa, merong nabautismohan sa tubig pero hindi nakatanggap ng Espiritu Santo. Ayan. At shoutout din kay The Wood ng Islam, Elrod Kayante. Ayan mga kapatid. Sis Grace Barrios mga kapatid, shoutout sa iyo. Kay Alvin Kitamundok, kay Alejandro Valmonte, kay Christopher Tabulo, ayan. At kay Aaron Bonifacio mga kapatid. So tuloy-tuloy tayo. Dito tayo sa negative stand. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 10 minutes bro. Your time start. Okay, thank you. So, magandang gabi po muli, no? So, ako po si Samuel Tahoda at ngayong gabi po, papatunayan ko po sa inyo na sa panahon po ni Kristo, ang bautismo po na kanyang ipinapangaral, na kanyang iniutos sa kanyang mga alagad, ay hindi po sa tubig, no? So, gusto ko lang pong linawin na kami po dito naniniwala na tama yung iniutos ni Kristo sa Matthew 28:19, Mark 16:15 hanggang 16, no? Na meron talagang bautismo. So ang pagkakaiba lang po namin, kasi sila, ang paliwanag nila sa tubig daw yan. Gayong wala naman talaga sinabi sa tubig yan, namin naman niya mismo. No? At saka po, pagka Biblia po ang ating pagbabasihan, no? Ano po ba ang dahilan bakit mayroong bautismo sa tubig? Di po ba? So importante po nating malaman yan, no? Para lang sa gayon, maalaman natin kung yan ba talaga ay tuloy-tuloy o mayroong hangganan yung utos na yan. No? So dito po sa isang talata, no? Sa John 1:31, alamin natin mula kay Juan Bautista, no, na siyang inutusan ng ating Diyos Ama na magbautismo ng tubig. Kung ano ba ang purpose, bakit mayroong bautismo sa tubig na inutos kay Juan? Sabi dito, John 1:31, at siya'y hindi ko nakilala, datapat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. So ito pala yung isa sa dahilan kung bakit may bautismo sa tubig. Ano raw? No? Upang siya'y mahayag. So para mapakilala yung Kristong darating, so isa doon sa pagpapakilala yung mabautismuhan siya sa tubig, no? Pagpapakilala yan. Ngayong dumating na ang Panginoong Hesukristo, yung sinasabi ni Juan Bautista na darating, kailangan pa ba niyang ipakilala? 'Di ba? Kailangan pa bang na ito yung darating kung dumating na nga? So ano ba ang sabi ni Juan? Yun ba na kanyang tinanggap mula sa Ama, yun ba ay magpapatuloy o titigil yon? Alamin po natin, no? Sa Biblia po mismo ito, cellphone ko ginagamit ko, nandito po yung Biblia. So, sa John 3:30, ganito po ang ating mababasa, sabi ni Juan Bautista, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. So, yung sinasabing siya, tumutukoy kay Kristo, sabi ni Juan, siya'y kailangang dumakila, ngunit ako, no? Si Juan Bautista, siya'y bababa. Ano ba ibig sabihin kapag siya'y bababa?
So ibig sabihin po niyan, kung ano man yung mga katungkulang ibinigay sa kanya, ano man yung mga obligasyon niya, ay ititigil na po. No? At ano ba yung mga obligasyon ni Juan Bautista? No? Na kasama niyang ibababa, na ititigil niya. So basahin po natin sa John 1:33. Ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, at siya hindi ko nakilala, datapot ang nagsugo sa akin, sabi ni Juan, upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya ang bumautismo sa Espiritu Santo. So ano daw po si Juan? Si Juan, sabi niya, inutusan siya na magbautismo sa tubig. No? Yan ang utos kay Juan. Ang sabi ni Juan naman, ang makita niyang babaan ng Espiritu, siya ang bumabautismo sa Espiritu. So ngayon, bilang mga naniniwala tayo doon sa anak, alamin natin kung kanino ba talaga tayong alagad, no? Kung kaninong utos ba ang sinusunod natin. Kasi kung ang sinusunod natin, yung bautismo na iniutos ng Ama kay Juan, hindi ka matatawag na alagad ni Kristo. Alagad ka ni Juan. Diba? Kaya nga may mababasa tayo sa Gawa 19, na yung mga pinangaralan ni Apolos noong una, hindi nila alam yung patungkol sa bautismo sa Espiritu. Ang alam lang nila, yung bautismo ni Juan, yung paglubog sa tubig, no? Kasi wala silang kaalam-alam dyan, no? Na meron palang ibang klase na bautismo. Magkaiba po yan, kasi kung pareho lang yan, dapat alam yan ng mga nabautismohan sa Gawa 19. Diba? Mga pinangaralan ni Apolos yan eh. Pero hindi nila alam yan. Kaya mali pong sabihin, pareho lang, hindi pinipaghiwalayin. Dahil magkahiwalay po talaga yan, dahil yan, patunay, Gawa 19, basahin nyo yan, 1 hanggang 6, may mga nakasalubong si Pablo dyan, no? Dahil nagkasalisihan sila ni Apolos, yung mga pinangaralan ni Apolos, hindi nila alam na mayroong bautismo sa Espiritu. At yun, nung nakita sila ni San Pablo, sila ay binautismo ni Pablo, hindi sa tubig, kundi sa Espiritu, no? Bakit pwede baga ang tao magbautismo sa Espiritu? Kasi yan yung napakamalaking tanong doon sa mga sa mga nagbabasa ng Biblia kasi sabi kanila, si Kristo lang ang inutusan na magbautismo sa Espiritu. Teka, meron ba tayong mababasang ganyan na si Kristo lang? Ang mababasa natin sa John 1:33, si Kristo inutusan ng Ama na magbautismo sa Espiritu. Di ba? Utos yan ng Ama sa kanya. Sinunod ba ni Kristo? Kailangan ba naman sabihin natin hindi? Di ba ba? Ang tanong ngayon, yan bang utos na tinanggap ni Kristo mula sa Ama? Iniutos din ba niya yan sa mga alagad niya? Halimbawa, sinabi ng Ama, ipangaral mo ito sa kanila dahil sabi ni Kristo, ano mang narinig ko sa Ama ay siyang pinapangaral ko sa inyo. Di po ba? Ang sabi naman ni Kristo, yung narinig nyo sa akin, anong gagawin? Yung kay Juan bang ipapangaral nila? Ano ang sabi ni Kristo, no? Yun bang utos na tinanggap ni Kristo mula sa Ama na magbautismo sa Espiritu? Iniutos din ba niya iyon sa kanyang mga alagad na gawin din nila? Ito, babasa po tayo ng sitas ng Biblia. Hindi po ito sariling kuro-kuro lamang. Hindi katulad ng sinasabi nila na si Kristo lang daw. Ano ang sabi? Sa John 20:21, ganito ang ating mababasa. Sabi po dito, no, John 20:21. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Napakaliwanag di po ba ang instruction ni Kristo sa kanyang mga alagad? Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. So kung paanong si Kristo ay sinugo ng Ama para ipangaral ang Ebanghelyo, ganun din naman ipinapangaral nila ang Ebanghelyo bilang mga alagad ni Kristo. So kung paano ang Ama ay nag-utos kay Kristo na magbautismo sa Espiritu, so ganun din naman yung mga alagad. Inutusan din sila na magbautismo sa Espiritu. Kaya sa Biblia po, marami po tayong mababasa na alagad ng Diyos ng bautismo sa Espiritu. No? Isa na po dyan, si San Pablo. Mababasa po natin yan sa Gawa 19:1 hanggang 6. So, yan pong tagpong iyan, ang bautismong ginawa ni San Pablo dyan sa 12 alagad na pinangaralan ni Apolos ay bautismo sa Espiritu. Hindi po niya nilubog ang 12 iyan sa tubig. No? Kaya nga ang sabi ni San Pablo sa 1 Korinto 1:17, sapagkat hindi ako inutusan upang bumautismo sa tubig, kundi pangaral ang Ebanghelyo.
no? At doon sa ebanghelyong sinasabi niyang ipinangaral niya, kasama doon yung bautismo sa Espiritu. Kaya ginawa niya yun doon sa mga alagad, no, na hindi pa nakatanggap ng banal na Espiritu. No. At ito pa, no, binanggit niya kanina, although hindi naman talaga ito, kumbaga nabanggit ko to doon sa pre-debate namin na si Pedro daw nagkamali, sabi ko. Hindi naman ako may sabit nun kung sasamahin natin. Yung Biblia po mismo, no? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi ni Kristo, Pedro, magpatay ka, kumain, malinis yan. 'Di ba sa Gawa 10:15, no? Mabasa natin yan. Ano sagot ni Pedro? Tama ka, Kristo, malinis yan, kakain ako, papatay ko. Ganun ba sabi ni Pedro? 'Di ba ano sabi ni Kristo? Hindi, ayoko, marami yan. 'Di ba? Ang sabi ni Kristo, no? Kumain ka dahil malinis na yan. Ang sabi ni Pedro, marami yan. So sa tagpong iyon, masasabi niyo ba na tama si Pedro sa pagsabi niyang marami yun? At ito pa, no? Isa sa mga pagkakamali ni Pedro doon sa Galatia 2:14. Umpisa mo yan sa 9, no? Merong ginawa si Pedro diyan na nakita mismo ni Pablo ng harap-harapan, no? Kaya ang sabi ni Pablo, no, ikaw na hindi ka sumusunod doon sa ebanghelyo ni Kristo. Mabuti basahin natin, baka sabihin nilang gawa-gawa ko na naman. Galatia 2:14. Ito sabi, ngunit ang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng ebanghelyo, sinabi ko kay Kefas or Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil na tigay mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? So dito po sa tagpong ito ay talagang napagsabihan si Pedro, no? Napagsabihan ni San Pablo ng mukhaan dahil ang sabi ni Pablo, nakita niya na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa ebanghelyo. So take note po, no? Ang hindi po matuwid na paglakad diyan ay may kinalaman sa ebanghelyo. So taliwas sa ebanghelyo yung nagawa ni San Pedro diyan, kaya meron po talaga siyang pagkakamali. Pero hindi naman po yan ang pinaka-highlight talaga no sa ating usapan ngayon. Ngayon baka marinig tanong, bakit nasulat yan, no? Para malaman po natin no na yang tagpong iyan nung nalaman ni Pedro na nagkamali siya, itinama niya po yun. Hindi na po niya inulit yung pagkakamali niya. Okay mga kapatid, so dyan natatapos ang negative stand naman. At dako tayo sa first cross ng ating affirmative. Brother Ron ng UPC, 7 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay, mayong gabi, good evening brother. Unang tanong ko sa iyo bro, sa sinitas mo itong Acts 19:1-6, yung sa tagpo ni Pablo, no? Ito, babasahin ko yung verse 6. Nang maipatong ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay ay bumaba sa kanilang Espiritu Santo. Anong nakasulat? Binotismuhan niya ba ang mga alagad ng Espiritu Santo o nang maipatong ang kamay bumaba sa kanilang Espiritu Santo? Categorical. Okay, ang nakasulat po at nang maipatong nila ay bumaba ang Espiritu Santo dahil ang ginawa po ni Pablo sa kanila ay bautismo po sa Espiritu Santo kaya bumaba yung Espiritu Santo. Hindi po paglubog sa tubig ang ginawa si Pablo dyan. Next question. So, paano ba nagbabautismo si Pablo dito sa Espiritu Santo? Okay, akong itataas mo konti sa verse 5. So, pinangaralan niya sila. Di ba? Mayroong pangangaral dyan. So, actually, mahaba yung pangangaral ni San Pablo dyan. Pero, siyempre, kumbaga, buod na lang isinulat ni Lucas dyan sa gawa. Pero, yun nga, ang pinapangaral nila dyan, no, yung 12 mga, pinangaralan ni Apollos. So, yan yung pangyari na binautisman nila sa Espiritu. Okay. So, ano ba ang pruweba na nabautismuhan sa Espiritu? Isa po sa pruweba yung nakakapanghula ka, nakapagsalita ka ng mga wika, no? So, yan po yung isa sa pruweba na tumanggap ka. At sa panahon talaga nila, nasasulat naman bumaba sa kanila yung Espiritu Santo. Yun, nakasulat na, pruweba na talaga yan. Nasulat na Okay. Kung sakali bang maipatong mo ang iyong kamay sa akin, mababautismuhan ba ako sa Espiritu? Yes or no? Depende po sa iyo kung tatanggapin mo at saka depende po rin kasi sabi ni Pablo nga, huwag kang agad-agad na papatong yung kamay mo, sabi na kay Timoteo.
No, dahil hindi naman lahat ng tao ay karapat-dapat tumanggap ng Holy Spirit. Kumbaga, meron mo ng pagsisiyasat na gagawin, meron mo ng examination or parang kumbaga iti-test ka muna kung karapat-dapat ka ba talaga. So, saan talata ba mababasa na hindi kailangan ang bautismo sa tubig? Okay, sa John 3:30 no, nung sinabi ni Juan Bautista na ako'y bababa. So kung uunawain po natin yun, yung salita niya ako'y bababa, malawak po yun, no, 'di ba? So bababa siya saan? Dahil ba siya ay nasa bundok? Hindi po. At kangangahulugan po yun na yung kanyang mga tungkulin, no, ay hihinto na. Isa sa tungkulin niya yung bautismo sa tubig. Yun po kahulugan ng bababa. So, nabasa ba doon na hindi kailangan ang bautismo sa tubig sa sinitas mo? Yes or no? Yes, pero hindi siya litra por litra, no? Kundi nandoon po sa diwa, no? Pagka inuunawa mo yung diwa, pagka sinabing bababa, ibig sabihin, mayroon kang katungkulan na binibitawan mo na, kaya sinasabi mong bababa ka. At ang katungkulan niya, John 1:31, 33, babautismo sa tubig. Binitawan niya yan, bababa na. So, ibig sabihin ang interpretation mo diyan ay hindi kailangan ng bautismo sa tubig. Hindi lang po iyan na sitas, kundi napakarami pang sitas katulad ng sinabi ko kanina. Dahil sa Biblia po, hindi lang isang klase ang bautismo na nakasulat. Kaya dapat po nating alamin kung alin ba yung para sa atin, no? Para sa kaalaman niyo po, no, yung bautismo sa tubig ay sa lumang tipan na kapanahonan yan. Hindi yan utos sa panahon ng bagong tipan dahil si Juan Bautista ay huling propeta ng lumang tipan. Kaya anumang mga tungkulin kanyang ginawa noong una, part yun ng lumang tipan. So kung sa verbatim na ito, no, so paano mapamamalian ang paksa na tinititigan ko kung wala kang pruweba na hindi na kailangan ng bautismo sa tubig verbatim? Paano matititingan? Actually, pinatunayan ko na nga na mali yung tinitindigan mo no? Ang Biblia po kasi, hindi po kasi lahat nakasulat dyan, litra por litra na kung anong nasa isip mo, dapat yun din yung nakasulat, no? Hindi po yung isip natin ang susundin ng Biblia, kundi yun pong nakasulat ng Biblia ang dapat susundin ng ating isip, no? Dahil halimbawa, pwede ko rin namang balik ta rin yung tanong, ibalik ko sa iyo, di ba? So, hindi po ganun, no? So, dapat unawain natin yung nakasulat, then utos po na unawain natin. Okay, yung pagkakamali ni Pedro na sinisitas mo kanina, bautismo ba yun? Yes or no? Yes, kasama po doon yung bautismo sa pagkakamali niya. At actually, kanya po yung inamin dahil sabi niya, nakalimutan niya yung una kung ano ba talaga yung bautismong inutos sa kanila. Kaya nung maalala na niya yung tamang bautismo na dapat nilang gawin, ay hindi na siya muling ng bautismo pa sa tubig. Kung bautismo yun, anong talata nga na sinasabi mo na nagkamali siya nang nagbautismo siya? Mababasa po yan sa Acts 11:16, hindi ko yan nabanggit kanina kasi naubusan po tayo ng time. So nakasulat po yan Acts 11:16. So diyan po naalala ni San Pedro kung ano talagang klaseng bautismo yung iniutos sa kanila ni Kristo. Kaya kung mapapansin mo, mula sa Gawa 11 hanggang huling kapitulo ng Gawa 26, wala ka nang mababasa na si San Pedro ay naglubog pa sa tubig. Okay, next question. Kung paano sabi mo kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, sabi ni Kristo, ganun din naman ang pagkasugo sa inyo. May bautismo bang verbatim doon na espiritu? Pagka sabi mo pong verbatim, hindi po talaga verbatim yung Biblia kasi kailangan po nating unawain yung nakasulat, yung diwa po. Kaya nga sabi sa 24:50 ng Mateo, unawain ng bumabasa kasi hindi nga po yung nasa isip natin ang susundin ng Biblia. So nung sinabi na yung utos ay ganun din inutusan niya sila, kasama po doon yung bautismo. So ibig sabihin, sariling diwa mo ang ginamit mo? Nope, hindi po sariling diwa ko, kundi nandyan na rin po yung mga paliwanag sa Biblia. Binasa ko na nga kanina di po ba? Na iba po yung bautismo ni Juan sa tubig po yun, John 1:33, at iba po yung bautismo ni Cristo sa Espiritu po yun, no? Nandyan yan sa John 1:33. Kaya magkaibang tao yan sila, iba yung utos na tinanggap nila. At tayo, alagad tayo ni Kristo at hindi tayo alagad ni Juan. Kaya dapat natin maunawan yung John 1:33. Okay, so kung hindi kailangan ang bautismo sa tubig ngayon, ang tanong, kailan ito natapos? Noon pong namatay si Juan Bautista kasi sabi po, Luke 16:16, ang mga kautusan at mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. So pagkatapos po ni Juan Bautista, kung meron pa mang gagawa niyan, ay hindi na po yan kinikilala. Katulad na lamang po ng pagsasabat at pag-aalay ng mga dugo. Kung meron mang gagawa niyan ngayon dahil nabasa nila sa lumang tipan, ay hindi na po yan kinikilala. Dahil yan, kautusan na yan ay nagtapos na po. So sinabi ba doon na hindi na kailangan ng bautismo nung namatay si
Juan the Baptist. Okay. Okay mga kapatid, at dyan natatapos ang first stage ng ating debate. Ayan. At shoutout pala dyan sa ating nasa live mga kapatid sa YouTube channel natin at sa ating Facebook. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating rebuttal stage. Brother Ron, 10 minutes ulit ito bro. Again mga kapatid, ang pinag-uusapan nila ngayon pala ay patungkol dito sa baptism sa mga bagong pasok dyan sa ating live. Patutunayan nga ng ating affirmative na dapat pa ding sundin ang water baptism sa panahon natin ngayon. At negative naman dito mga kapatid si Samuel Tahuda. So bibigyan ko ng 10 minutes rebuttal. Ron ng UPC, your time start now bro. Okay, mga kaibigan, okay, magandang gabi muli, no? Diretso na pa ako, no? Sa Acts 10:43, sabi kasi niya, wala ng bautismo. Malinaw yun, no? Until Jesus was ascended to heaven, wala ng bautismo sa tubig. So, paano ito mga tagpo dito sa Acts 10:43 to 48? Ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sina Cornelius ho ito, mga kaibigan. Mga hintil ho ito. Ano pang sinabi rito ni Pedro? I don't think magkakamali pa si Pedro dito, no? Sa verse 47, mangyayari bagang hadlangan ang sinuman ang tubig upang wag na magbautismo itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo, na gaya naman natin. Ibig sabihin, yung mga tao nagsitanggap ng Espiritu Santo, sabi niya, mangyayari bagang hadlangan ang sinuman ang tubig, wag mabautismo itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo. So ibig sabihin magkasama talaga, no, mga kaibigan? Doon sa verse 48, at inutusan niya na sila magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nung nakatanggap na sila ng Espiritu Santo, bakit uutusan pa? Mga kaibigan, bakit uutusan pa na sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo? Bakit uutusan pa? Sinabi naman dito, no, na ibinuhos na. Ibinuhos na eh. So baptism of the Spirit ko, kasi kung hindi magkasama ang bautismo sa water and spirit lang, ibig sabihin hindi niya kikilalanin ito. Hindi naman niya kinikilala si Pedro eh, kasi nagkakamali daw si Pedro, no? So dito naman tayo kay Filipe na lang. Baka hindi magkakamali si Filipe dito, mga kaibigan, no? Si Filipe doon sa Acts 8:26 to 39, mga kaibigan, ang salita ng Diyos, no? Tagalog Contemporary Bible. Si Filipe at ang Eunuko na taga Ethiopia. Ibig sabihin, hintil ho ito, mga kaibigan. In verse 36, habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Filipe, may tubig dito. May dahilan ba para hindi ako mabautismuhan? Bro, sabi ng Eunuko, may tubig dito, may dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan? Mga kaibigan, sa tagpong yan, Jesus was already ascended to heaven. Nangangaral na po sila, ang mga apostoles. Ethiopia na nga ito eh. Sumagot si Filipe sa kanya, maaari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang opisyal, oo, sumasampalataya ko na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Verse 39, at nang magsiahon sila sa tubig. My goodness. May bautismo pala sa tubig dito, mga kaibigan. At inagaw sa Filipe ng Espiritu Santo ng Panginoon. At hindi na siya muling nakita ng mating. Sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad at natuwa, taga Ethiopia, hintel na bautismo sa tubig. Huwag mong sabihin hindi bautismo yan sa tubig. Nababasa mo na tubig eh. Huwag mong sabihin magkakamali si Filipe dyan. Nagkamali ba si Filipe? Mali bang nakasulat? May nababasa tayong tubig dito. Hindi ko talaga mati, mga kaibigan, na walang bautismo sa gospel. Alam naman natin na nangyari doon sa Acts 2. Jesus was already ascended to heaven, mga kaibigan. Ibig sabihin, tapos ng pagbuhos ng dugo, death, burial, and resurrection. Ascension na nga naganap eh. So sa books of Acts, magawa ng mga apostol na napaloob sa aklat. At ito pa, bilang proof na tagpo, si Pedro doon sa Acts 2, sinabi ni Lucas dito sa Luke 24:47, and that repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. So doon pala sa Jerusalem, mga kaibigan.
No, hindi kailangan, hindi na kailangan daw ang bautismo dahil pero sinabi ni sabi ni Luke, repentance and remission of sin should be preached in His name. Atin pong kaibigan, yung thought, ano bang sinabi ni Pedro doon sa Acts 2:38? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Anong sabi ni Luke? Repentance and the remission of sins should be preached among in His name. Si Pedro nangangaral, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Sa tagpong yan, Jesus was already ascended to heaven. Yun yung sinasabi ko kanina, yung nagtatanong siya. Kinakailangan kasi ng time frame, mga kaibigan nyo. Kasi gospel na ho ito eh. No. So, repentance and remission of sins should be preached among His name. Sabi ni Pedro, repent and be baptized. Ngayon, saan ba nagkamali si Pedro? Kaya nga, tinatanong ko siya kanina, kasi ako may nababasa ako na si Pedro ay nagbabautismo. Kailangan bigyan niya ako ng may mababasa rin siya na nagkamali si Pedro sa bautismo. Hindi yung may sariling diwa kasi meron akong may latag eh. So kailangan latagan din niya ako. Pero kung hindi niya malatagan, so may diwa siya, according to him, that is correct. So paano itong yung nailatag ko na verbatim, 'di ba? Nasa upper room nang nangyari ito eh. Sa Jerusalem, kaya pag nagsisitas tayo, alamin natin yung exegete natin, sino ba yung nagsasalita? Sino ba ang sumulat? Sino ba ang involved? At imposible na ho talaga magkukontradict ang sabi ni Pablo sabi ni Pablo sa 2 Timothy 3:16, kasi sabi niya kanina, ang naisulat ang Biblia para ating ititimbangin, pero all the scripture is given as inspiration of God, profitable for doctrine. So kung nabasa niya doon si Pedro ay nagkamali daw, baka may ibig sabihin. Kasi hindi naman pwede na magkakamali siya doon sa Acts 2:38. Kasi puspos siya ng Espiritu Santo eh. Pwera na lang kung hindi na save yung 3,000 kaluluwa na binautismuhan niya. No, mga kaibigan? Tapos doon sa Acts 2:47, the Lord added daily in His church. Ibig sabihin, huwag kang sabihin yung sa Acts 2:47, iba na yung tagpo. Doon sa Acts 2:38, iba na yung tagpo. Parehong aklat lang yun eh. Mas chapter 2 lang yun lahat eh. Kung teksto ba, basahin nyo sa una-una hanggang sa huli, maintindihan natin. O doon sa Acts 2:41, nabautismohan sila. Tubig yun. So, di ba? Kay Felipe, sa Eunuco, tubig yun. May nabasa. Kay Pedro, doon kay ni Cornelius, tubig doon. So, paano mo ngayon masasabi na yung namatay na si Juan ay hindi na nila ginagawa ang bautismo? Kasi sa atin, sa time frame kasi, yung gospel, so death, burial, and resurrection, doon during sa Pentecost Day, Jesus was already ascended to heaven. No? Regardless, kahit yung sa tagpo ni Juan, sabi ko kanina, sa unang ang tagpo ni Juan Bautista ay bahagi ng paghahanda para pagdating ng Mesaya. Take note. Ang bautismo ni Juan ay bautismo ng pagsisisi. Anong sabi ni Pedro? Di ba, paghahanda yon, bautismo ng pagsisisi. Anong sabi ni Pedro? Magsisi kayo at magbautismo sa pangalang Jesucristo. Yan yung sinasabi ko. Magsisi kayo. Si Juan, tubig yun eh. Di ba? Tubig yun. Kahit hindi mo na mababasang walang tubig doon eh. Kaya hindi ko naman hindi na ututol na ang malagad ang inutusan ng magbautismo. Pero
si Jesus ang nagbabautismo sa Espiritu. Kasi si Jesus is already ascended to heaven. Diyos nga siya eh. Huwag mong sabihin na nung nagbautismo si Pedro kay Cornelius at si Felipe doon sa Eunuco, nandun din si Jesus nagbautismo. He was already ascended to heaven. Sabi ko kanina, sa Joel 22 to 28, ano po ito? Ito po ay pinangako ng pagbuhos ng Espiritu ng Panginoon na natupad doon sa Acts 2:16. O basahin natin, datapot ito yung nasalita sa pamamagitan ng Propeta Joel. At mangyayari sa mga huling araw, sabi Diyos, ibubos ko sa aking Espiritu sa lahat ng laman. Si Pedro nagsasabi nito, nagkamali ba siya? Nagkamali ba siya na may revelation siya doon sa nung ibubuhos ang Espiritu? Propesiya ho ito eh. So hindi inuutos ang bautismo sa Espiritu. Okay, thank you very much. Okay mga kapatid, dako tayo sa rebuttal as second cross. Brother Sam ng MCGU, 7 minutes para sa iyo bro. Second cross ito, your time start now. Okay. Palagi mong binabanggit yung hindi pwede magkamali si Pedro. So tatanungin kita, si Pedro ba ayon sa ulat ng Biblia siya ba ay perfect? Para sa iyo perfect ba siya, hindi pwede magkamali? No, kasi yung tinatanong mo is general. So, ang pag-uusapan natin, kung nagkamali ba si Pedro sa pagbautismo, kasi siya, pospos siya ng Espiritu Santo. Imposible ho, mga kaibigan, na magkakamali ang isang apostol na hinirang. Nabasa mo naman sa Acts 2:16 hanggang 37. Okay, next question. Ang sabi mo no is no, kumbaga inaagrihan mo yung na hindi siya perfect. So, dahil hindi siya perfect, dahil nag-agree ka na hindi siya perfect. So, kapag hindi perfect, aminado ka ba na prone yan sa pagkakamali? Yes, kasi ang pinupunto mo is general na pagkakamali. Kaya nga, sinasabi ko sa iyo, pag-usapan natin kung nagkamali ba si Pedro, doon mismo sa pagbabautismo. Kasi nung nagbabautismo siya, pospos siya ng Espiritu Santo. Which is, okay, next question. Kino-confirm mo rin. Okay. Sa Acts 10, 43 hanggang 47, no? Sabay ba na nangyari yung nabautismuhan sila sa Espiritu at saka nabautismuhan sila sa tubig? Sabay ba mismo? Or hindi, hiwalay konti? Siyempre, hiwalay konti. Pero isang ano lang yun, no? Isang tagpo lang. Pero hindi ko stand yung sabay sa tubig sa ka-Espiritu. Hindi ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin, nabautismuhan sa Espiritu Santo at the same time, nabautismuhan sila sa tubig. Yun ang ibig sabihin. Kasi ang stand mo, walang bautismo sa tubig, kundi Espiritu Santo lang. Yun ang pinupunto ko. Okay. Sabi mo no, hiwalay konti at siguro yan ay given naman na nauna yung Espiritu dyan, no? Tapos sumunod na lang yung sa tubig dahil kumbaga parang ipinilit ni Pedro. Ngayon, pagdating doon sa Acts 2:38, ang sabi ni Pedro, kailangan niyang mabautismuhan sa tubig at saka kayo makatanggap ng Holy Spirit. Ngayon, ang tanong ko, magkapareho ba yung sinabi ni Pedro na magpabautismo muna sa tubig, saka pa makatanggap ng Holy Spirit? Sa nangyari doon sa gawa Jis na kung saan tumanggap na sila ng Holy Spirit, hindi pa sila nabautismuhan sa tubig. Actually, okay. Ano pong tanong mo? Kung magkapareho ba yon sa sinabi ni Pedro sa Acts 2:38 na bautismuhan mo na sa tubig, saka pa makatanggap ng Holy Spirit. Pareho ba sa nangyari sa Acts 10:43? Okay. Hindi kasi hindi naman magbe-bearing yan eh kasi ang pinupunto ko nga sa kondisyon ni Cornelius, siya ay isang na talaga siya doon. Godly person na talaga siya. Kulang na lang sa kanya, bautismuhan na lang siya. So, hindi naman issue doon na alin ang nauna. Ang punto ko doon, may nangyaring bautismo sa Espiritu at sa tubig. Yun yung punto ko. Okay. Dahil inamin mo na hindi pareho, no? Hindi pareho doon sa sinabi ni Pedro na bautismo muna bago tubig, bago Holy Spirit. So, yan, kinukumpirma mo ba na meron talagang mali dyan dahil hindi pareho? Yes or no? No, kasi
Ang sabi ni Pedro doon, magsisi, magbautismo sa pangalan ni Kristo para sa ikapagpatawad at tanggapin ang Espiritu Santo. Hindi naman sinabi, dapat mauna ang bautismo sa tubig at saka tanggapin ang Espiritu Santo. Dapat yan ang mauna. Dapat yan yung gawin nyo. Hindi naman kasi iba naman ho ang tagpo doon sa kay Cornelius, no? Kasi nauna yung Espiritu Santo at nabautisman sa tubig. Okay, pero okay. So next question, palagi yung binabanggit kanina, bakit meron silang ginagawa? No? So sa Acts 11:16, no, yung binanggit natin kanina, Acts 10:43 hanggang 47. So ang sumunod Acts 11. Sa Acts 11:16, sinabi ni Pedro na doon pa lang niya naalala kung anong klase talagang bautismo yung iniutos sa kanila. Kaya ang tanong ko, after Acts 11:16, meron ka pa bang nabasa na inulit pa ni San Pedro yung paglulubog sa tubig na bautismo or wala na? Siyempre, meron pa kasi nga doon sa Acts 2:38 at saka sa Acts 10:47. Actually, si Cornelius hintil na 'yun Hintil na 'yun. Doon ibinuhos din sa ang Espiritu Santo doon sa mga hintil. So, hindi lang kasi yung sinasabi niya kasi dito sa saan ba ito? Sa 16, ang pinupunta na yung bautismo ni Juan, which is ang paghahanda ni Juan sa pagdating ng Messiah. Okay, next question ko. Ang sabi mo, meron pa siyang binautismuhan sa tubig. So pagkatapos ng Gawa 11. So bigyan mo nga ako ng sitas mula diyan sa Acts 11, no? Papuntang Acts 12 hanggang Acts 26. Kung meron ka bang mababasa diyan na si Pedro nang bautismo pa sa tubig kasi sabi mo kanina na meron pa. Acts 12 pataas, meron ba siyang binautismo sa tubig? Wala akong maibibigay, pero kung sabi mo kanina, kung diwa ang pag-iaralin natin, hindi pwedeng magkamali si Pedro doon sa kasi napuspos din ng Espiritu Santo si Cornelius Siya din puspos ng Espiritu Santo. Ibig bang sabihin magkakamali pa kung puspos ka ng Espiritu Santo? Pagpuspos kasi ka ng Espiritu Santo, nasa katotohanan ka. Okay. Next question ko po. Yun bang Felipe na ng bautismo sa Gawa 8? Yun, apostol ba yun o hindi? Yung Felipe na ng bautismo sa Gawa 8, yung binautisman yung bating, yung Yunoko. Alagad yun. Yes, alagad yun. Ang tanong ko, kung apostol ba yun o hindi na Felipe? Dahil, siyempre, nangangaral siya alagad apostol. Siyempre, nangangaral siya doon sa Ethiopia, tapos nakita niya yung Yunoko. Anong sabi niya? May tubig dito. Nababasa mo, may tubig. Ano ba yan? Okay. 'Di ba? May tubig, bautismo sa tubig yan. Next question na sabi mo, apostol yan na. Sige. Sa Gawa 8:39, pagpatuloy natin yan. Nung umahon na sila, nun bang nandoon na yung Holy Spirit, napuspos ba yung binautismohan niya na bating or umalis yung Holy Spirit, hindi napuspos yung bating? Ano nababasa? Hindi naman na-record hindi naman na-record na napuspos ang Okay mga kapatid, dyan natatapos ang second cross ng ating negative. At dako din tayo sa kanyang rebuttal. Brother Sam ng Member Church of God Universal. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, so kung napapansin nyo na parang kumbaga medyo na yung kalaban natin doon sa mga medyo nawala siya sa focus, no? Ito lang, i-recap ko lang yung mga pagkakamali niya. Sabi niya, qualification daw yung bautismo sa tubig para maging membro. Tapos nang tinanong natin kung meron ba naging qualified na member si Kristo nung hindi pa siya namatay sa cross, meron naman pala. Pero inamin niya na walang nabautismuhan. So, yun, kumbaga dapat nag-review yung mga yung mga doktrina nila bago siya lumaban ng mga ganito kasi nagkakasalungatan yung mga sagot niya 'di ba? Yung mga latag niya, no? Sabi niya hindi pwedeng paghiwalayin yung bautismo sa tubig at saka sa espiritu, dapat sabay lahat. Pero siya na mismo umamin, 'di ba? Na merong agwat yung sa Gawa 10. So, yan, pagkakamali naman ng ating kausap, no? At saka bigyan natin ng diin yung kay Pedro, no? Sabi niya kasi hindi pwedeng magkamali si Pedro. Pero nung tanongin natin, perfect ba si Pedro? Ano sagot niya? Hindi. O, di ba? So kung hindi, pwede mo magkamali. Sabi niya, yes. O, ano ba yan? Sabi mo, hindi pwedeng magkamali. Tapos later on, sasabihin mo, pwede palang magkamali. Di ba? So, nagsasalungatan yung mga statement mo, kapatid. Dapat mag-focus ka muna. Di ba? So,
Pagka Biblia po ang pag-uusapan, no? Ano po ba yung definition ng salitang perfect sa Biblia, no? Sa James 3:2 po, Santiago 3:2, ang sabi, yung hindi natitisod sa pananalita, perfect 'yan. Si Pedro, sa bagay, ay namin naman niya na hindi perfect, so pwede talaga magkamali. Di pa ba? So, katulad na lamang po ng pagbabautismo sa tubig. Ano po ba ang sinasabi ni Pedro nung una? Sa Gawa 2:30, sabi ni Pedro, magbautismo muna kayo, saka ninyo tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan yung sinabi ni Pedro. Di ba? Na bautismo muna sa tubig ang mauna bago makatanggap. Pero ano nangyari sa Gawa 10:43 hanggang 47, 48? Di ba? Tumanggap sila ng Holy Spirit, no? Saka pa sila binautismo ni Pedro. Di ba magkabaliktad? Di ba? So kung baliktad ang nangyari doon sa sinabi niya nung una, ibig sabihin may mali. 'Di ba? Alangan naman tama pareho kung baliktad, no? Kaya nga sabi sa Gawa 11:16, nung maalala na ni San Pedro kung anong klaseng bautismo talaga yung iniutos sa kanila, so hindi na niya muling inulit pa. Ano ang sabi sa 11:16? At naaalala ko ang salita ng Panginoon, sabi ni Pedro, kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, dapat kayo babautismuhan sa Espiritu Santo. So napakaliwanag. So dito pa lang sa Acts 11:16 na-realize ni Pedro kung anong klaseng bautismo yung inutos sa kanila. Mabasa po natin yan sa Acts 1:5, no? Kaya pagkatapos po ng Acts 11:16 hanggang sa huling kapitulo ng Gawa, wala ka nang mababasa na si Pedro ay nanlubog pa sa tubig. Sabi niya kanina, mayroon daw, pero nang hininga natin ng sitas, walang maibigay, no? Kahit sa diwa man lang, no? Hindi tayo nahanap ng literal po, diwa man lang, wala po siyang maibigay. Bakit? Dahil yun po ang katotohanan, no? Na nung si Pedro, nalaman na niya, no? Naunawaan na niya kung ano yung pagkakamali niya, siyempre hindi na niya ulitin yun, di ba? So yan yung dahilan bakit isulat pa rin yan kung mali yan, di ba? Para magsilbing aral sa atin, no? Katulad na lamang yung sinabi sa Galatia 2:9 hanggang 14 na si Pedro ay pinagsabihan ni San Pablo. Masasabi ba nating hindi rin nagkamali si Pedro doon? Bakit sinabi ni Pablo na hindi sila lumalakad ayon sa ebanghelyo ni Kristo? Kung tama yung ginagawa nila, meron po talagang pagkakamali sila. Kaya nga itinutuwid, no, ng ating kapatid na San Pablo. Kaya ang sabi ni Pablo, ang ipinapangaral ko sa inyo ay ebanghelyo. Ang ebanghelyo ito ay kaliligtas nyo. Unang Korinto 15:1-2. At sa ebanghelyo po na yan ay pinapangaral ni San Pablo na siyang nagdadala ng kaligtasan para sa atin ay hindi po kasama ang utos na bautismo sa tubig. Maliwanag po yan, no? Sa unang Korinto 1:17, ano sabi ni San Pablo? Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo sa tubig, kundi upang mangaral ng ebanghelyo. So kung unawain lang po natin yung sinasabi ni San Pablo dyan, maliwanag na hindi kasama sa ebanghelyo yung utos na bautismo sa tubig. Dahil yan naman talaga ay utos lang yan sa panahon ni Juan Bautista, John 1:33. Hindi po natin pwedeng ibaliwala po yan, no? Ipinapangaral ni San Pablo, ebanghelyo, hindi kasama ang utos na bautismo sa tubig. Kaya napakaliwanag po, talagang gibang-giba yung tinatayuan ng ating kalaban po ngayon, no? At saka isa pa ito, no? Siguro hindi niya alam na yung Pilipi dyan na ng bautismo sa Gawa 8, hindi po yan apostol. No? Yan po yung isa sa 7 pinili nila doon sa Gawa 5:6, no? Nagpili sila ng 7 mga magagaling dyan. Una yung si Esteban. Yung si Esteban namatay na, binato. Sa pagdating dyan sa Gawa 7, binato si Esteban. So sa Gawa 8, so si Felipe naman nangaral sa bating. So pansinin ninyo, nung nilubog ni Felipe yung bating, pag-aho nila, dumating yung Espiritu Santo. Napaspos ba yung bating na kanang binautismohan? Sabi niya, wala daw mababasa. Tama naman, wala daw mababasa. Ano nangyari? Si Felipe, kinuha ng Espiritu Santo, dinala sa ibang lugar. Diba? Bakit ganun? Bakit hindi napospos? Diba? So bakit nga ba? So dapat maging palaisipan natin yan eh. Bakit hindi napospos? Nandun yun ng Holy Spirit ah. Bakit dinala sa ibang lugar? Kasi nga po sa Gawa 11:16, no, doon lang talaga nila na-realize na ibang klase nga pala yung bautismo na iniutos sa atin. Hindi po bautismo sa tubig. Kaya nagkakamali po yung mga naniniwala sa bautismo sa tubig dahil yung bautismo sa tubig po, no,
hindi po yan makapaglinis sa dumi na spiritual. Kahit ilang beses kang ilubog sa tubig dyan, no? Hindi ka naman nagsisi, hindi ka naman kahit ilang beses kang ilubog sa tubig na bautismo dyan, hindi malilinis yung yung duming spiritual mo, yung kasalanan mo. Bakit? No? Ano ba ang ipanglilinis sa panahon ni Kristo? Kasi tayo, mga alagad ni Kristo tayo, dapat yung mga sinasabi ni Kristo, ang dapat nating bigyan ng pansin. Hindi yung sinasabi ng iba. Kasi marami naman nakasulat sa Biblia, pero hindi po para sa atin lahat po yan. Dapat alamin natin kung ano yung utos para sa atin. So, sa panahon po ni Kristo, sa panahon ng bagong tipan, ano ba yung ginagamit na panghugas sa ating mga kasalanan? Ano ba yung ginagamit na panglinis? Literal na tubig ba? Yan ba yung makalilinis sa atin? Pakinggan natin si Kristo, na siguro hindi alam pa ito ng karamihan, kaya water baptism pa rin sila. No? Sa John 15:3, ganito ang ating mababasa. Sabi po dito ni Kristo, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. So, meron pa palang paraan si Kristo para tayo malinis sa ating kasalanan. Paglubog sa tubig ba? Hindi po. No? Napakaliwanag po, John 15:33. Tayo'y malilinis sa magitan ng mga aral na ipinangaral ni Kristo sa atin. At yung mga aral na yan din yung dala-dala ni San Pablo. Kaya sabi ni San Pablo, ipinapangaral niya ang Ebanghelyo na sukat ikaligtas natin kung ating susundin. Kaya po, sa Biblia po, dapat po talaga nating maalaman, no, yung mga, kumbaga yung etymology ng Biblia ba, yun bang mga, yung context, di ba? So, hindi po natin pwedeng pagkontrahin yung mga talata, di po ba? Kaya anong sinabi sa John 1:33, na si Kristo magbabautismo sa Espiritu, tama po yun. Huwag po nating ipilit na si Kristo magbabautismo sa tubig. No? Huwag po nating ipilit yung ganun. Isang pagkakamali po yun. No? Tandaan niyo po, tayo ay mga alagad ni Kristo, hindi po tayo alagad ni Juan Bautista. At siya na rin mismo may sabi na si Kristo man ni isa ay walang inilubog sa tubig. O diba? So nagpapatunay lamang yun na si Kristo ay hindi inutusan ng Ama na manglubog sa tubig. Pero mayroong bautismo na yun na inutos ng Ama sa kanya. Di po ba? Mabasa natin yan, di ba? Anong klase yun? John 1:33, napakalinaw. Siya ay inutusan ng Ama na mambautismo sa Espiritu. Kaya si Kristo, nung siya'y umakyat na sa langit, nagbigay siya ng utos sa kanyang mga alagad. Anong utos yun? John 20:21. No? Kapayapaan ang samain nyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Diba? Kung paano ng pagkasugo sa kanya. So alamin natin, anong bautismo ba ang isinugo sa kanya ng Ama na ganapin niya, no? Nagawin niya sa kanyang mga alagad. Di ba bautismo sa Espiritu? Kaya sabi niya, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon, no, sinusugo ko kayo. Kaya sabi ni San Pablo, no, dapat, no, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Pero huwag nating isama yung paglulubog sa tubig na bautismo, no? Hindi mo kailangan ipagpasalamat sa Diyos yan kung gumawa ka man ng ganyan, no? Katulad nung nagpaahit si San Pablo, nagpakalbo siya, hindi niya pinagpasalamat sa Diyos yun dahil hindi naman yun kasama sa iniutos sa kanila. Kaya mabasa natin, no? Unang Korinto 1:14, nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sinaman sa inyo. So kung may nalubog man siya, hindi mo pinagpasalamat yun, kundi yung nalubog dahil yun ang iniutos sa kanila. Okay, dapat tayo sa rebuttal mga kapatid. Rebuttal course ito ng ating affirmative. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, sa unang tanong ko, doon sa Acts 10:43 sa condition ni Cornelius, sa tingin mo, ligtas ba si Cornelius doon? Nabautismo siya sa tubig? Yes or no? No po, hindi po sa tubig, kundi doon sa kanyang pananampalataya, doon po siya naligtas. No? So doon sa pananampalataya, doon po siya naligtas, hindi po doon sa tubig-tubig na yon. Next question. So ibig sabihin, nabanggit mo yung tubig. So kinikilala mo na nabautismuhan siya sa tubig, sa tagpong yun. Yes or no? Yes, talagang nabautismo siya sa tubig. Kaya gaya nga nasabi ko, hindi yung pagkabautismo niya sa tubig ang nagligtas sa kanya, kundi yung kanyang pananampalataya. Kaya nga, kahit hindi siya nalubog sa tubig, no, siya ay nakatanggap ng Holy Spirit. So nagpapatunay lamang na tinanggap ng Diyos kung ano siya. Diba? So ligtas siya.
Doon siya naligtas. Okay. Ng Holy Spirit. Okay, so ang ang topic is patutunayan kung na dapat pa rin sundin ang water baptism sa panahon natin ngayon. Ibig bang sabihin, sinusunod pa rin hanggang ngayon? Kasi hintil yun eh. Siyempre hindi Nabautismo sa tubig. Siyempre hindi na po. Bigyan kayo kita ng halimbawa. Kung may mag-alay man ng hayop ngayon para kuno pangtubo sa kanilang kasalanan, hindi yun nangangahulugan na dapat gawin na rin natin o dapat utos na rin para sa atin. Hindi po yun ganun. No? Kung may gumawa naman ng ganun, pabayaan nyo sila. Ang gawin natin yung iniutos sa atin. Hindi ko mo yung mga sabalista nag-70 sabat pa, dapat sumunod ka na rin. Hindi ba? Mali po yung ganyang klaseng sige, next question. Okay. Next question. Doon sa yung sa tagpo ni Felipe, tinatanggap mo ba na nabautismuhan ang Eunuko doon sa tubig? Umahon sa tubig eh. Yes or no? Yes, tinatanggap ko po talaga na bautismo sa tubig. Pero ang isang maliwanag yun, hindi po siya napos po sa espiritu nung siya ay umahon doon sa tubig. Kasi nga po, yan nga pong bautismo sa tubig ay hindi po yan ang iniutos sa kanila. Kaya kung ginawa man nila yan noon, hindi na yan, kumbaga, hindi na yan kinikilala pa bilang utos. Kung nagsabat okay. Sila, parang ganun lang yan. Next question, tanggap mo ba na puspos sa espiritu si Pedro nung nangaral siya doon sa bautismo doon sa Acts 2:38? Tanggap mo ba? Yes or no? Yes, puspos po siya ng bautismo, puspos po siya ng espiritu nung nangaral po siya, pero yung pong ginawa niya na nanglubog siya sa tubig, mali po siya doon, no? Inamin niya po yan sa Acts 11:16, no? Tama yung ipinangaral niya mong bautismo, pero yung application niya sa kanyang ipinangaral na bautismo ay mali, no? Tama ipinangaral, mali lang yung application na sa tubig. Tama yung bautismo, hindi lang sa tubig. So ibig sabihin na puspos siya ng Espiritu Santo, pero mali ang kanyang ginagawa. Mali yung ginawa niya, yes, no? At kanya na pong inamin yan sa Acts 11:16, no? Dahil ang siya po, no, kung makikita po natin, hindi lamang po yan ang yung pagkakamali niya. Katulad lamang sa gawa, Jis. Sabi niya, marumi yun. Kahit sabi ng Panginoon, malinis yun. So, mali po yun, di ba? At tumanggap na siya ng Spirit that time, di ba? So, meron po siya magkakamali dahil hindi naman talaga always na yung Holy Spirit talaga kumbaga, ebresikan, kinokorek sila. Hindi ebresikan. Okay, next question. No? Doon sa 1 Peter 3:20-21, 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Bautismo ba yung nagligtas? Yes or no? Yes, bautismo po, pero yung bautismo na binabanggit dyan na hindi po yung sa tubig. Dahil nung tinanong kita kanina, paano ginagawa yung bautismo sa tubig? Sabi mo nilulubog. Yun pong 8 kaluluwa dyan na naligtas, hindi po nalubog sa tubig. Kaya yung bautismo na binabanggit dyan ay hindi po paglubog sa tubig. Yan po yung dapat natin malaman dyan. Alam mo naman na ito ay figurative. 8 kaluluwa ang nangaliligtas sa pamamagitan ng tubig na ayon, no? Tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Tanggap mo ba ito? At tanggap ko po yung nakasulat, pero yung maling paliwanag nyo, hindi ko po yan tanggap. Gaya nga po nang sabi ko, yun pong tubig na binanggit dyan, no, yung 8 kaluluwa, hindi sila nalubog sa tubig. Kaya sa kahawig ngayon, hindi rin yung paglubog sa tubig ang makakaligtas. Magkahawig nga po eh. Hindi nga paglubog sa tubig makakaligtas eh, di ba? Kasi maliban na lang kung sasabihin mong nalubog sila sa tubig, dapat tanggapin mo rin nalubog sa tubig yung bautismo dyan. Okay, so sabi mo, nagkamali si Pedro doon sa Acts 2:38 na bautismo sa tubig, pero magkasunod niyang sinasabi niyang tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo doon sa talata. Tanong, tinatanggap mo ba ito? Yes or no? At tanggap ko yung nakasulat na kailangan tatanggap tayo ng Holy Spirit. Pero gaya nga nasabi ko, mali yung kanyang application doon sa kanilang pinangaral na bautismo. Dahil nga, doon pa lang niya naalala sa Acts 11:16 kung anong klaseng bautismo yung inutos sa kanila. Hindi sa tubig, kundi sa espiritu na bautismo. Basahin mo, Acts 11:16. Nagsulat so mali. Kaya nga, doon sa Acts 38. So mali na naisulat ito ni Luke. At tama po na naisulat yan para magsilbing aral sa inyo, no? Na kung saan kung meron kayong maling paniniwala nung una, dapat i-correct nyo yun. Nyo rin, no? Gaya naman ni San Pedro, na nung naalala na niya kung ano yung tamang bautismo, ay hindi na siya muling nang lubog pa sa tubig. Kaya nga, wala ka nang mababasa sa Gawa 12 hanggang 26 na meron pa siyang nilubog sa tubig. So dapat ganun din ang gawin ninyo, kaya naisulat yan maging aral sa inyo. Na dapat
Okay, so sabi ni Pedro doon, ang bautismo sa pangalan ng Jesucristo ay para sa ikapagpapatawad. So mali yun siya, bro. At tama po yun na talagang ipagpapatawad po natin no, kung tanggapin po natin yung tatanggapin po natin yung pinangaral ni Kristo. Ang mali nga po niya doon, yun pong inilubog niya sa tubig dahil hindi nga po yan yung bautismo na iniutos sa kanila. No, yung sinabi niyang tatanggapin ng Holy Spirit, tama po yun. Yung mapapatawad sa ating kasalanan, tama po yun. Ang mali yung application na paglubog. Sana maging malinaw yan sa inyo. Dahil meron Okay. na yung bautismo iniutos sa kanila. Maring application na lang nagawa niya ng una. So base sa Acts 2:38, mapapatawad ba ang kasalanan ng tao kung siya'y mabautisman ayon sa Acts 2:38? Yes or no? Yes, kung babasahin mo ng buong Acts 2:38, kailangan mong mag-repent, no? Kahit ilang beses kang nilubog sa tubig, kung hindi ka nag-repent, hindi ka pa rin mapapatawad. Kaya wag mong laktawan yung repent dahil yan talaga ang pinaka-importante. Katulad na lamang yung naipako sa cross, hindi siya nalubog sa tubig pero nag-repent siya kaya napatawad siya, 'di ba? Naging karapat-dapat siya dahil sa pag-repent. So doon sa okay. Time na. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang ating second stage ng debate, which is yung ating rebuttal at yung ating second cross. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Samuel. Ay, siya dahil tama. Sa pagiging negative ito mga kapatid, sa topic ngayon, na dapat pa ring sundin ang water baptism sa panahon natin ngayon. Brother Samuel ng MCGU, final statement bro. Your time start now. Okay. Kitang-kita po talaga natin yun na talagang logbook po talaga yung mga tinindig ng ating kausap, no? Dahil talagang napatunayan naman natin, no, na sa Biblia pala kahit hindi ka ilubog sa tubig, pwede ka palang mapatawad sa kasalanan, no? Mag-repent ka, no, mapatawad ka sa kasalanan, sumampalataya ka sa anak, mapatawad ka. So hindi mo na kailangang ilubog pa sa tubig. Kaya nga yung mga alagad ni San Pablo, sabi niya, no, hindi ako nagpapasalamat na meron siyang nabautismo, kundi ipinagpasalamat niya na hindi siya nambautismo sa tubig. Dahil yun, hindi na nga po utos sa ating panahon ang bautismo sa tubig. So, ang dapat lamang po nating alamin, pagka po kasi sinabi sa Biblia ang bautismo, dapat alamin mo kung ilang klase. Di po ba? Hindi yung nakabasa ka lang ng bautismo, ang conclusion mo na agad, isa lang, sa tubig lang. No? Kami po naniniwala sa bautismo, pero hindi po sa tubig. No? Yan po yung maliwanag dyan dahil ang ebanghelyo na makaliligtas sa atin, hindi po kasama doon ang utos na magbautismo sa tubig. Maliwanag po yan. Unang Korinto 1:17, nakasulat po yan. No? Kaya po, no, sa Biblia po, pagka sinabing paghugas sa kasalanan, hindi po yung hulugan na kailangan mong malubog sa tubig para maghugas. Dahil sa Biblia, meron pong paraan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano tayo mahugasan sa ating kasalanan. No? Yan po, sabi niya sa John 15:3, sa magitan ng kanyang aral, no, yung ebanghelyo na kanyang ipinapangaral, pagka tinanggap po natin yan, malilinis po tayo. No? Di ba ba? Kaya, ang dapat po natin gawin ay sumampalataya po tayo doon sa kanyang ipinangaral, hindi po yung sa kung anong pinagagawa ng mga tao nung una. Dahil ganito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Iniisip kasi ng karamihan na pagka may gumawa pa, iutos pa sa atin, ganito. Siya bilang UPC, hindi naman siya nag-o-observe ng ikapitong araw na Sabat. Ngayon, dahil ba dyan sa gawa 13, 42, sa gawa 18, mababasa niya na si Pablo pumasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat, nangangahulugan ba yun na utos pa rin ang Sabat dahil si Pablo pumasok sa sinagoga ng Sabat? Ano ba yung aral nila? Di ba hindi na rin utos? So, ganun din dapat yung kanyang thinking pagdating naman sa bautismo. Hindi ko mo may gumawa niya nung una, hindi yan nangangahulugan na utos na sa atin. No? Dapat mong tandaan, Acts 11:16. Siguro hindi na ito sa inyo ng pastor niyan, basahin mo yan. No? Diyan sa puntong iyan, na-realize ni San Pedro kung anong klaseng bautismo ang iniutos sa kanila. No? Yan po, no, yan din yung sinabi ni Kristo sa Acts 1:5. No? So, sa Acts 11:16 pa lang, naalala ni San Pedro. Kaya kung may nagawa siyang paglubog sa Acts 2:38, bunga yun ang pagkalimot niya kung anong klaseng bautismo yung inutos sa kanila. Diba? Alangan naman sabihin natin hindi siya nakalimot. Kung sasabihin niya sa Acts 11:16 at naaalala ko, diba? Parang naman pag napaka-kontrahan naman kung sabihin naalala ko, ganito pala yung bautismo. So ibig sabihin, may nalimutan siya noong una. Diyan pa lang niya naalala. Kaya mula nung panahon na yan, hindi na siya muling nang lubog pa sa tubig.
Dahil yun naman talaga ang dapat gawin natin. Kaya sa panahon po natin ngayon, no, na lumagpas na tayo sa Acts 11:16 na panahon, hindi na rin tayo dapat mambautismo sa tubig. Kung may gagawa man yan ngayon, hindi na po yan kinikilala ng Diyos. Diba? Gagawa ka, hindi ka naman nakasala, hindi ka nakikilalanin yan. Parang sapat lang, kung pumunta ka ng simbahan sa Sabado, hindi naman kasalanan eh. Diba? Kung pumunta ka ng Sabado, pero hindi yan iniutos na dapat Sabado ka talaga pumunta. Diba? Hindi yan iniutos. So, ang mga Kristiyano kasi, sabi, sa unang araw sila, magkakasama sila doon nangangaral. Tuwing Sabado, doon naman si San Pablo, kumbaga, nang dodoktrina sa gustong maging kaanib nila. Diba? So, ganun po yun sa Biblia. Kaya, sabi ng Biblia, dapat ipagpasalamat natin yung mga bagay. Diba? O ng Thessalonica 5:18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Bagay na alin? Yung mga bagay na inutos ng Diyos para sa atin. So, kaya si Pablo, hindi niya ipinagpasalamat yung meron siyang nalubog kasi alam niya na hindi yun iniutos sa kanya. Diba? Maliwanag po yan, diba? So, hindi pa rin sa kanya, kaya hindi po niya kasamang ipinagpasalamat yan. Kaya, na si Pablo po, kung makikita ninyo, yung bautismong ginagawa talaga sa mga alagad, katulad yung nakasalubong niya sa Gawa 19, ang bautismong ginagawa niya, hindi paglubog sa tubig, kundi yung bautismo sa Espiritu. Dahil mismong si Pablo ay hindi na bautismo sa tubig, kundi bautismo sa Espiritu din, yung tinanggap niya doon sa bahay na kinaroroonan niya nung hindi siya makakita. No? Kung babasahin pa nga natin yun, nakatindig siya nung nangyari yun, hindi siya nakalubog sa tubig. Kaya bautismo sa Espiritu talaga ang dapat nating sundin ngayon at hindi sa tubig. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative mga kapatid. Again, sa kanyang patutunayan na dapat pating sundin ang water baptism sa panahon natin ngayon. Brother Ron ng UPC, your time start now. Okay. Muli, magandang gabi sa lahat, no? Actually, hindi naman issue dito ang alin ang nauna o bautismo sa Espiritu o sa tubig kasi hindi naman yung dalawang uri ng bautismo eh. Ang issue ho dito na bautismuhan sa Espiritu at the same time sa tubig, yun yung issue dito. Kasi na hindi niya pinaniniwalaan. So ngayon, di doon sa Acts 10:43 to 48, no, sa tagpo ni Cornelius, ibabalik ko ito. Ang sabi niya kasi, na natapos na ang bautismo doon sa panahon ni Juan. Doon sa hindi ko alam kung doon basta panahon hindi pa namatay si Juan Bautista doon, no? Kasi hintil na ho ito mga kaibigan. Hintil na ho ito. Na may nababasa naman siyang tubig eh. Kung may nababasa tayong tubig at saka bautismo, ano bang i-conclude natin? Ay wala, hindi yan bautismo sa tubig. Nababasa na nga eh. Tubig nga eh. Umahon sa tubig. O ngayon, doon sa Acts 8:20, sabi niya, hindi daw napuspos sa Espiritu Santo. So, ibig sabihin, kinikilala niya na bautismo yun sa tubig. No. Kasi, wala daw doon ang Espiritu Santo. Actually, hindi lang na-i-record. Pero hindi ibig sabihin na, hindi na-i-record. Ikokontra natin doon sa Acts 2:38, napuspos sila ng Espiritu Santo. Doon sa yung kay Cornelius, puspos ng Espiritu Santo. At the same time, nabautismuhan sa tubig. Tapos, hindi din issue dito na si Kristo ang nagbabautismo sa tubig kasi naniniwala din naman ako na hindi naman aktual na nagbautismo si Jesus sa tubig. Siyempre, nandun na siya sa langit eh. Inutusan niya yung Great Commission nga, inutusan niya yung mga apostoles, mga alagad. So ito, gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Hindi pa ba applicable yan ngayon? Sabi niya, bautismo sa Espiritu daw. So ngayon, ano ba ang bautismo sa Espiritu? Ibig sabihin ba, babautismohan kita sa Espiritu sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngayon, bigyan mo ako ngayon. Hindi ko na naitanong kanina kung may talata ba siyang maibigay na bautismo ang mga apostoles sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi ang nangyayari ngayon, pinag-aawa niya yung mga tagpo sa imbis na i-reconcile natin, paano yun sa tagpo ng may tubig na nabautismuhan? Diba mga kaibigan? Tapos tinanong ko siya, tanggap mo ba na puspos ng Espiritu si Pedro nang nangangaral siya doon ng bautismo sa Acts 2:38? Yes, tanggap niya. Pero mali daw yung
Pero tanggap niya. Pero mali daw yung application sa bautismo. Pero nagsasalita si Pedro, magsisi kayo, magbautismo sa pangalan sa Kristo para sa kapagpapatawad ninyo mga kasalanan at tanggapin ang Espiritu Santo. Sabay-sabay niya itong sinabi, mga kaibigan. Tapos mali. Tama ang kaloob ng Espiritu Santo. Tapos mali yung hindi ko kung saan pa doon ang... So kung mali ang isa, dapat mali lahat. No? Yan ba ang ang interpret na diwa ang pairalin? Magkasama nga niyang sinasabi. Tapos doon sa 1 Peter 3:20, hindi naman literal na nabasa kasi ang bautismo hindi naman nilinaw naman doon hindi naman sa pag-alis ng karamihan nilinaw na nga ni Pedro Ang nakakaintindi lang ho rito yung may guided ng Holy Spirit kasi ang sinabi doon, nilinaw niya nga, hindi sa pag-alis ng karumihan, kundi sa paghiling ng mabuting budhi. Yun. Paghiling ng mabuting budhi. Sabi niya doon, nakahawig ngayon, nagligtas sa makwid bagay ang bautismo. Ano bang bautismo doon? Espiritu? Kasi sa pamagitan ng tubig, tubig na nga Actually, this is a figurative statement coming from Peter. Now, dito pa sa tinanong ko siya, sabi mo, nagkamali si Pedro doon sa Acts 2:38, na bautismo sa tubig. Pero, yun nga, pagkasunod niya yung sinabi na tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo, tapos tama yun, tapos mali yung bautismo sa tubig. Paano nangyari yun? may ano ba doon? May katagal ba doon niya bago niya sinabi? Magkasama niyang sinabi yun Na ito pa, mapapatawad ba ang kasalanan ng tao kung siya'y mabautismuhan ayon sa Acts 2:38? Yes naman sabi niya. Time. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang debate natin between UPC and MCGU mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko munang silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga manonood at makakapanood pa nito. Unahin natin si Bro Ron. Bro, pasalamat lang bro. Okay, muli magandang gabi sa lahat Salamat sa Diyos at ang panalo walang panalo sa aming dalawa dito walang panalo dito. Ang panalo dito ay salita ng Diyos. At purihin ang Panginoon kasi yung pagtatalakay namin is walang halong smooth lang. Ito yung gusto kong na pagkikipagtalakayan, yung friendly discussion lang. So ikalawa, siyempre sa kausap ko ngayon, isa pala itong Batikang Di Batista. Salamat bro. Nakalimutan ang pangalan mo. Samuel. Kasi salamat bro sa panahon mo at sa panahon mo ngayon, at salamat din sa ating moderator napaka magaling talaga na moderator ito kasi nakikita ko sa ibang debate pero mas magaling pa rin si Bro Rasha mag-moderate. Then sa yun na nga masaya ako dahil may mga doktrina akong natututunan ngayon sa mga kaibayo natin yun pala ang doktrina doon. Even though hindi kami magkaiba kami ng doktrina pero sa social media magkaibigan na tayo bro Sam. Pero ayun kasi bro Rasha. Sige bro. Salamat din, salamat. Thank you din bro. Siyempre bro Sam, pasalamat bro. Okay, ako po nagpasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli nakabalik tayo sa ganitong klaseng diskusyon At dalangin ko na ay merong natutunan yung mga nakikinig sa atin at lalo sa ating kadiskusyon ngayon. Sana meron na siyang natutunan mula sa atin. So at Russia Vista, tayo mamaya. So yun nga pala meron din akong YouTube channel sa mga gusto pang makaalam doon sa mga aral na sinasampalatayan na ng MCGO ay maaari lamang yung puntahan yung YouTube channel ko. Search lamang yung aking pangalan sa YouTube Samuel Tahoda. So doon ko po kumbaga ini-imbak yung mga debate ko po. So yun lang at salamat sa inyo. Okay mga kapatid, Russia TV gusto ding magpasalamat sa lahat ng sponsor. Gusto ko ding i-shout out ng malaki si Pastor Brian Badao nanonood. Ayan.
Pastor. At mga kapatid, kung gusto yung sumali sa mga ganitong gawain or maghamon man sa ating mga debatista na nandito si Brother Ron ng UPC at si Brother Samuel ng MCGU, mga kapatid. Please subscribe yung aming YouTube channel, yung aming Facebook group, Russia TV, mga kapatid. At tuloy-tuloy kami dyan sa pagla-live. Maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Na 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 na. Na 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 na